nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila North Cemetery at lalo po talagang mas mahigpit yung pagbabantay sa seguridad dito sa sementeryong ito dahil nga po ngayong araw, November 1 of course, ngayon inaasahan yung talagang dagsa ng ating mga kababayan dito sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa buong Pilipinas. Sa mga sandaling ito, nakikita na po natin mga kapuso yung pagdating ng ating mga kababayan. May mangilan-ngilan pa po, hindi pa ganoon kasikip yung mga pasukan dito sa Manila North Cemetery. At syempre, dito sa may entrada ay talagang nakikita natin yung mahigpit na pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa kanilang mga bagahe. May mga nakikita na tayo mangilan-ngilan no, na nakukumpiska gaya na itong mga perfume. Yan. Kahapon binanggit sa atin kay Ivan na naririto sa Manila North Cemetery na pati perfume bawal dahil pwedeng paglagyan po yan ng alak. So, narito pa yung ilang mga bagay na nakumpiska, mangilan-ngilan pa lamang po, pero paulit-ulit na po yung mga pagpapaalala natin. Kung ayaw nyo pong makumpiskahan kayo ng gamit, huwag nyo na pong dalhin yung mga bagay na matutulis, yung mga alcohol, yan perfume, kasama rin po yan. Mga lighter, bawal po yan, sigarilyo, anything na pwedeng magkaroon ng posibleng harm o danger sa loob, lahat po yan ay kinukumpiska. Sa ngayon po ay nasa 300 mga pulis yung nakabantay dito sa Manila North Cemetery para masiguro po yung safety and security ng lahat ng mga tao rito. Bukod sa mga pulis, meron din tayong mga ambulansya, mga fire truck, yung Manila Traffic and Parking Bureau, naririyan po rin sila. At may mga medical personnel na handang umalalay sa ating mga kababayan. Yung mga ibang mga PWDs, pwede po, dahil bawal na po yung mga sasakyan, ay pwede silang sumakay sa e-trike para po madala sila sa kanilang dun sa mga puntod na kanilang dadalawin. Ano? Mga kapuso, sa punto pong ito ay makakasama natin ang hepe, ang chief ng Manila Police District na si Colonel Arnold Tomas Ibay. Magandang umaga po sa inyo, Magandang umaga Colonel. Sa lahat, sa mga nanonood dito sa Unang Hirit. Good morning, ma'am. Alright. Napakaaga po ng inyong pag-i-inspeksyon so far. Bigyan niyo po kami ng impormasyon kung ano na po yung nakita natin, kumusta na po yung lagay sa loob ng sementeryo. Yes, nagsimula kasi yung deployment namin dito as early as October 28. Meron kami skeletal deployment, pero ang full deployment namin nagsimula kahapon. This is because tinapos muna namin yung duty namin sa eleksyon. And we have deployed 300 personnel dito lang po sa sementeryo. Inside at saka sa labas. May nakita na po ba tayong mga problema so far? So far, wala kami nakita pang problema kasi ine-expect natin ngayong umaga yung buhos talaga ngayong araw, ang buhos ng mga pupunta dito sa sementeryo. Sir, perennial problem po kasi yung parang ginagawa ng ilang mga residente sa loob na parang padadaanan nila, parang supposedly ito lamang ang entrance, dito lamang, pero yung iba nagpapadaan, nagpapabayad. Meron po ba tayong nakita na ginagamit pa nila yon? Binubuksan nila? Wala na po yan. Yung hagdanan dati dyan sa may likod, pinatanggal po natin yan at binabantayan po ng ating kapulisan at ng administration ng Manila North, no? So binabantayan kasi may limang assistant desk po tayo doon at may roving tayo na personnel inside the Manila North Cemetery para pagbawalan ito. Sir, saan dapat maging alerto ang ating mga kababayan dahil syempre inaasahan natin talaga yung buhos ng mga kababayan natin dito sa Manila North Cemetery. Meron po kasing more or less 3 million na mga nakalibing dito. So, syempre, inaasahan talaga yung dagsa. Saan dapat maging alerto ang ating mga kapuso? Yes, ang talagang nire-remind natin sila. Una-una, dapat di na sila nagdadala ng mga haling bagay, mga alahas, tapos bawal magdala ng pets. Kasi baka mamaya makakagat and all. And kung masama naman po ang pakiramdam nila, meron po tayong first aid stations dyan, ano? Unang-una po, kung sakali po naman po na mahirapan yung ating mga elderly, nag-provide po ang LGU natin ng libreng sakay inside. Yung mga e-trike? Yes, mga e-trike po natin. Since yesterday, meron na po yan. Alright. Ilan po ang estimated crowd natin ngayong araw? We expect na matriple po kasi kahapon around 80,000 po ang dumalaw. We expect triple of that, no? Or more than mga 4 times siguro.
Alright. Nakita po kasi ang trend na medyo kumonti because of the long weekend. At the same time, meron pong election. But So, ngayon po natin na-spread out malaman. na yung pagdalaw. Yes, ng even mga before kababayan the natin. day at kahapon, marami na pong dumalaw according to the Manila North Cemetery. Sa pagmamonitor niyo po sa iba pang mga sementeryo dito sa Maynila, kumusta po ang sitwasyon? Ganon din po ang trend. Medyo kumonti po dun sa kahapon. Kasi sa mga nakaraang araw, marami na pong naunang dumalaw. Kausapin po natin ang ating mga kapuso, ano pong paalala ang nais nating sabihin sa kanila? Bukod po doon sa mga bawal dalhin, ano pa po yung nais nating sabihin? Yes, meron tayong pagbabago sa road closure. Maiksi na lang po yung kahabaan po ng Blumentritt mula lang po sa A. Bonifacio hanggang Aurora at ang Dimasalang mula rito sa may Blumentritt hanggang Dimasalang Circle. Purposely para mas mapalapit, mas madali po makababa ang mga elderly at PWD natin, hindi po sila mahirapan sa pagdalaw dito. Alright, maraming pong salamat, Police Colonel Arnold Thomas Ibay, ang hepe po ng Manila Police District sa inyo pong panahon. At good luck po sa inyo pong pagbabantay sa iba't ibang mga sementeryo po dito sa Maraming Maynila. salamat po. Ingat po kayo. Mga kapuso, balik po muna sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.